Hello everyone! Meet the Kasapaws, Manny, Beth, and their daughter Eliza. So, hello! Hi, ma'am! Sobrang na-miss ko na kayo. No? So, it's been 13 years since huli akong nakarating dito. Pero, itong bahay nyo, kailan nyo na-acquire? Noong 2008. So, that 2008. is ilang years na? Sorry ha. Nag-compute pa To ako. be exact, December 18, 2008. Dahil ba to sa First Vita Plus? Yes, of Oh, course. nakangiti talaga ako kasi alam ko na oo. Lahat. Lahat ng meron dito. Nag-start kami, ma'am, sa First Vita Plus, July 19, 2004. July 19, 2004. And so that is exactly 20 years. Kaya naman, si Eliza, nakita ko talaga siya literal na lumaki sa mga mata ko. Okay? So, Eliza, how old were you nung nagsimula si Beth and Manny sa doing Vita? 2004. I was 4 years old. 4 years old. Wow, parang ang tanda na natin. Kasi, it all started with Manny and Beth doing First Vita Plus. And then, syempre, nakita ng mga kids since Eliza grew up with First Vita Plus. And then they also have two pa, Miguel and JM, may dalawa pa silang anak, also doing First Vita Plus. So it's practically a family business, no? Yes. And siguro that's how we are also in First Vita Plus. Pamilya talaga tayo. Before doing First Vita Plus, ano ba yung trabaho nyo? Ako po, dati akong OFW. Okay. Saan? Anong Dubai part? po. Dubai. Opo. Okay. Ano yung ginagawa mo sa Dubai? Kusinero po ako. 3 years sa abroad, pag uwi ko, ayoko na rin bumalik. Nag-decide na rin ako magstay. Although, ang pinaka-worst nun, kahit gusto ko na rin bumalik, ma'am, nagkaroon kasi ako ng sakit, heart enlargement. Sak na sa medical. So hindi na pwede yun, no? Yes, ma'am. So, sa pagta-taxi driver, So from Cosinero sa Dubai, Yes. nung umuwi ka dito, naging taxi driver ka. yes, ma'am, Okay. naging taxi driver ako. Doon ko na po nakita ang First Vita Plus. Oh, merong nag-introduce sa'yo. Alam ko parang habang nakasakay ba, nagda-drive ka ba ng taxi nun? Tapos Yes. meron kang nakasakay? No po, si Ma'am Nancy Bondo. Oh, okay, siya yung angel mo. Yes, Oo. ma'am. Tapos, ano yung, si Beth naman, ano yung trabaho mo, Beth, before nag-join si Manny? Empleyado din ako dito, ma'am, sa Manila. Tapos, nasa advertising Okay. before. Kaya lang po, bago ako na-invite sa First Vita Plus, nawalan na ako ng work. Kasi nakunan okay. ako. Oo. Tapos, yung time na yon is napakahaba nung bakasyon ko dahil maselan masyado yung sitwasyon ko. Oo. So, hindi na ako nakabalik sa work. Tapos, pinalitan na ako. Oo, syempre. Empleyado eh. Oo, ang tagal kong nawala. So, kumuha na sila ng kapalit sa akin. So, na-invite talaga ako. Actually, si Manny yung nag-invite sa akin. Oo. Pero, nung nalaman mo ba na si Manny nag-First Vita Plus, supportive ka ba? Noong una, hindi po. So, ikaw isa sa mga negastar. Super. Oo. So, super Kasi negative po, ka. bakit ko po, bakit po ako nag-negative that time? Kasi, yun nga, nakaplano siya na pupunta sa ibang bansa ulit. Okay. Tapos, ang sabi niya sa akin, hindi na raw siya pupunta. Kasi, mas gusto daw niyang kumita dito, nakapiling kami. Kaya lang, inisip ko, kung manatili siya sa pagta-taxi driver para kumita lang, paano yung pangarap namin? Hindi pa ako naka-attend ng orientation, talagang ako yung #1 negative sa kanya. Nung hindi ko pa nakita, yung sistema. Oo. Pero nung naka-attend ako, Ano yung turning point? Ano yung turning point? Bakit, like, ayaw mo na mag-taxi, tapos naging supportive ka na kay Manny doing First Vita Plus? Ano yung bakit isang araw nag-decision kayo na eto na, mag-First Vita Plus kayo? Kasi I'm pretty sure napakahirap rin na decision yun, ha? Malinaw na sa akin, ma'am, yung First Vita Plus na dito pa lang gaganda na buhay namin. Actually, ma'am, nakapetition ako sa US pa nga sa mother ko kasi nandun yung family ko. So, Oh my God, pinagpalit mo pala ako sa Amerika. So, ikaw ang pinili. mag-iintay pa kami ng ilang taon kasi na-file yun 2005. Tapos, kailangan pa namin maghintay-intay pa ng ilang taon. Nung dumating yung First Vita Plus, malinaw yung product, maganda. Maganda yung marketing plan.
So, yun agad yung nakita ko na sabi ko, magpapagod lang din naman ako sa ibang bansa, ganun din naman. Magtatrabaho din naman ako para kumita. At the same time, yung petition ko kasi is single. So, hindi ko rin kasama yung family ko. Pero pwedeng magsama ng anak. Oo. Yun kasi yung ginawa ng mga kapatid ko. So, hindi na lang. Sabi ko, dito na lang. Bigyan ko lang to ng mga ilang taon na hataw na matindi. So, ano yung nakita mo na meron sa First Vita Plus? Bakit buong-buo yung loob mo na, yun nga, ipagpalit ang Amerika. Imagine, nakapetition ka. Ipagpalit ang bumalik ka ulit sa, although, syempre, may heart condition, pero pwede pa rin namang itry di ba? Or other options. Bakit si First Vita Plus? May nakagawa kasi, ma'am Oh. May nakita akong maganda na buhay. May naging resulta yes, kasi. Ma'am, ibig sabihin, kung gagawin ko yung ginawa niya, magiging maganda rin yung buhay ko. Parehas lang naman yung product, parehas yung company. Siguro, magtatalo na lang kami kung sino mas masipag. Yung punan pala dito, sipag lang. Oo, tama naman. And then, si Beth, kailan ka naging supportive kay Manny na sinabi mo na, okay, tama pala yung desisyon ni Manny? Actually, ma'am, right after pagka-attend ko po ng orientation, because nag-negative ako sa kanya nung time na hindi ko pa nakita kung ano yung hindi First pa Vita Plus. naiintindihan kung ano yung negosyo. Kasi maririnig mo lang naman Di ba? Alam ko na yan, alam ko na yan. So, isa po ako doon sa tao na acne. Alam ko na yan. Yung tipong hindi pa nga alam. And then siguro, Manny, Beth, and Eliza also. Kasi, may stigma naman talaga pag sinabi mong multi-level marketing business di ba? Talagang merong something negative na naiisip ibang tao because nga, hindi rin naman natin masisisi kasi may mga tao na nagta-take advantage na nangloloko. Pero of course, iba talaga ang First Vita Plus, iba? You've all proven it over 22 years na tayo. And even sa anak nyo, si Eliza. And, I'm so hindi lang happy, proud. Thank you. Na, kasi syempre, bibihira lang yung mga bata na gusto rin gawin kung ano ginagawa ng magulang nila. And not only one, hindi lang si Eliza, the entire family, MJ, JM, and Miguel, ginagawa na rin nilang negosyo ang First Vita. So talagang para sa akin, isa yun sa mga reasons bakit hindi ako napapagod gawin si First Vita Plus because I know na maraming na-inspire na mga kabataan to follow on the footsteps of their parents doing First Vita Plus. So Eliza, ang daming option. By the way, Eliza graduated from University of Asia and the Pacific. Wow! Business Administration, major in management. Oh my God. Okay. Kaya nga imagine, yun din, and the two kids are also, nandun din, Si MJ po, Si the second one. MJ, nasa ano rin, UANP po. UANP din. And then si Miguel, Miguel is still in high school. in high school. Okay. So, dyan lang local. Oo. Pero, di ba, naisip nyo ba kung halimbawa taxi driver ka pa rin, di ba, mapapag-aral nyo ba ang mga bata sa isang private, at hindi lang basta private school talagang one of the top 10 na schools in the Philippines. So, yun, pwedeng maraming options for you after your graduation, di ba? Bakit ka nag-decide din na to follow on the footsteps of your mom and your dad? Of course, first of all, nakita ko po kasi kung gaano kadami parang tao yung natulungan sa First Vita Plus, yung buhay na nabago sa First Vita Plus. Actually, just under our group, napakadaming natulungan. Infinite Champions. Okay. Yes, opo. So, that's one of my purpose also why I chose First Vita Plus. Na, yung lagi ko pong sinasabi sa motivation ko is to make an impact while making an income. Oh, ang ganda nun to make an impact while making an income. Yes, Okay. opo. Na we can, through the product, through the business, na once na sinashare natin sa maraming tao. Because that's our business naman po. Yes. Diba? Na i-share lang, i-kwento. Meron bang naging effect yung practically grew up
since 4 years old, di ba, ginagawa na ni Manny and Beth ang First Vita Plus, na talagang naging playground mo Opo. yung Santry, yung office natin, and then binadala ka rin ba nila sa different talks? Opo. So, ano yung naging takeaway? Ano yung natutunan mo doon? Actually, malaking factor po talaga na even Sundays, yung mga family day namin, talagang sa labas may DDF, ganyan sinasabi. Yun na yung pasyal namin. So, Oo, mga talk. Opo, mga talk. So, malaking factor na growing up, I was exposed talaga sa paano nag-work yung business at gaano kaganda yung sistema ng First Vita Plus na ang dami natutulungan. So, yung interaction, yung connection sa tao, talagang growing up, sanay na po ako sa ganun. Oo. Opo. Pero syempre, even for our dealers sa First Vita Plus, meron mga bata, mga anak na may resistance eh. Ayaw nilang gawin ang First Vita Plus. But isa ka sa mga talaga naman super into First Vita Plus. So ano yung pwede mong maging advice sa kanila na why they should also take a look at itong option na to? For me naman po, lalo na kung nag-aaral na yun, syempre huwag kakalimutan ang pag-aaral. Oo, Isabay yan ang lang. number 1 rule, ha? Yes. Isabay lang po ang First Vita Plus. Actually, kahit sa mga nag-work, kung ikaw ay kaedad ko na nag-work, pwede mong isabay yung First Vita Plus. Why? Kasi napakaganda ng product. First of all, matutulungan tayo sa health. And second, hindi lang, for me po kasi hindi lang financial security yung nakukuha, kundi freedom din. So, freedom na magagawa mo yung gusto mo at your own pace, at your own time. And syempre, nakakatulong pa tayo habang kumikita. So, yun po yung maganda. Wow, di ba? 20 years, hindi yun biro. Ang alam ko mahirap. Witness ako sa lahat ng paghihirap na pinagdaanan nating lahat. Meron bang mga pagkakataon na naisip nyo na ayaw nyo nang gawin si First Vita Plus? Parang suko ka na. Baka hindi to para sa akin. Baka meron pang ibang pwedeng gawin. Siguro, like, all business naman talaga, hindi naman agad pag nag-start, boom. Diba? Ganun agad. Para sa akin, lagi ko kasing iniisip, hindi ko man gawin ng First Vita Plus, maghanap din ako ng pagkakitaan. Galing na rin naman ako sa pag-abroad. Mas mahirap yung naging trabaho ko bago mag-abroad. Naging service crew, then naging taxi driver. Inisip ko lang, kung may nakagawa, wala akong makitang dahilan na hindi ko kayang gawin kasi parehas lang nang gagawin eh. Mag-i-invite, magti-training, magsasalita. Lagi ko sinasabi ang puhunan naman talaga sa First Vita Plus or kahit saan bagay, lakas ng loob. Para sa katulad ko na dating mahirap, so, bagay, mayaman na siguro ako ngayon. Pero ano ba yung buhay nyo before sa First Vita? I mean, saan kayo nakatira noon? Kasi parang siguro para sa iba, hindi nila ma-imagine ano yung impact ng First Vita Plus sa inyo, seeing all this, kasi hindi pa nila naiintindihan kung saan kayo nanggaling noon bago mag-First Vita Plus. Actually, ma'am, ako po isang probinsyana. Taga Siquijor Province po ako. So, nung nakita ko ang First Vita Plus, opportunity talaga siya sa akin. At the same time, bago dumating ang First Vita Plus kasi, nakaranas na talaga ako ng challenges sa buhay. Doon ko na-realize na napakahirap maging mahirap dahil nung nakunan po ako, bago po nangyari yon is sumasakit na yung tiyan ko, pero hindi po ako nagpapa-check up. Dahil wala po kaming pampa-check up. Oo, tama na natatanda ko yung story na yan. Tapos, ma'am, alam niyo po ba na isang linggo na palang patay yung bata? Sa loob ng tiyan mo, di ba? Yes. At ang sabi ng doctor, pwedeng dalawa kami na mawala that moment. Kaya hindi ka makapagpa-check up dahil wala kang pera. Yes. Natatandaan ko yun. No? Yes, ma'am. So, kung tatanungin niyo po ako, ano ba yung turning point ko? Bakit ko sineryoso ang First Vita Plus? Yun po yun, ma'am. Bakit? Kasi po ako'y nananalangin nung time na yon. Sabi ko kay Lord, kung
bigyan pa niya ako ng chance na mabuhay pa at magising kinabukasan. At bibigyan ako niya ng opportunity para makaahon sa hirap at gagawin ko ang lahat para kumita nang hindi na talaga kami maghihirap or hindi na ma-experience yung na-experience ko na nawalan ako ng baby dahil walang pera na pampa-check up. So, nung nakita ko ang First Vita Plus, sabi ko, this is it. Ito na yung tugon ng aking mga dasal. At nung nakaranas kami ng hardship, kami ni Manny nung nagsimula, 2004, walang naniniwalang kamag-anak, kaibigan. Oo, kasi diba, palaging sila yung magiging kontre. Yes, ma. Para kaming may ketong na papunta pa lang, iniiwasan na. Tapos, yung meron kaming ini-invite na ilang kaibigan, ini-spread out na kaagad nila na, ayan, huwag kayong makinig kila Beth, kila Manny, kasi i-networking kayo, lulukuhin kayo niyan, pagkakakitaan kayo niyan. So, alam niyo po na wala akong pakialam kung sino yung ayaw. Dahil naniniwala ako, ma'am, na out of 112 million Filipinos, merong maniniwala sa akin. May maniniwala sa amin. So kahit dumating kami sa punto na walang gatas si Eliza, walang gatas si MJ, tapos wala kaming naiwan na pagkain sa mga bata, humahataw kami man kahit saan. Kasi diba, yung buhay natin, talagang umaalis tayo Yes. para kung saan-saan. Yes, Pumunta tayo kahit nasa probinsya, anywhere, magtutok tayo, magtutok kayo. Kaya nakikita tayo kasi kasama ako doon. So, iniiwanan ng mga bata. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo. Iniiwanan ng mga bata, walang pagkain, Yes, walang gatas. Yes, kasi, di ba, kinakailangan kasi. Yes, ma'am. Na, Actually, yung sinasabi niyo po na parang, ano ba yung turning point na parang ayaw mo na? Dumating din po ako sa punto na gano'n na teka, kasi yung naiwan namin na kasambahay, sinisi ako nung umuwi kami. Kasi bakit raw hindi kami umuwi agad? Kasi po inabot pa kami ng the following day. Akala kasi namin makauwi kami kaagad. So, hindi kami nakaiwan talaga ng something na pagkain nila o gatas. Wala talaga. So, yung kasambahay namin, naghahanap ng kung saan-saan para lamang merong may pakain. Sa mga bata. Oo. Kanin lang, sapat na. Okay na yon. Tapos, Milo lang, gawing milk, pwede na yon. Yung ganun. So, sabi ko, kasi sabi niya, ate, wala kayong iniiwang pagkain, tapos hindi kayo nauwi. Yung mga anak niyo, wala ngang makakain. Doon ko nakita, na-realize na, teka, tama pa ba yung ginagawa ko? Oo. Tama pa ba ito? So sabi ni Manny sa akin, ano ka na lang, balik ka sa employment, pero ako magtuloy sa Vita. Sabi ko, So talagang, ayaw mo na, Kasi, pinapatigil pinapatigil na na. Kasi ma'am, dumating din kami naman talaga, ma'am, sa point na wala kaming cheque. Tatlong linggo, isang buwan. Kasi syempre, hindi naman palagi Hindi meron. naman. Nagsisimula Oo, ka. oo. In-introduce pa lang namin. Yun nga, isa pa sa mga kakilala na sila pa mismo yung hindi naniniwala sa product, hindi magta-try ng product. So, more on, stranger pa yung mga taong naloka namin na minsan bibili, sachet lang. Isang Pag sachet. isang box, masaya na kami nun kasi meron na kaming may uwi sa pamilya. Pero lagi namin kasi mga pinag-aandaan ni Victor. Sometimes nakakalimutan namin yung pamilya nga. Minsan ang pinag-aandaan namin yung may lakad pa tayo bukas, wala tayong mamasahe, wala tayong gasolina. Oo, na kailangan kasi magpe-present kayo. Oo. Materials. So, naranasan namin yung gano'n na hindi naman din na habang buhay naman sa ganitong sitwasyon. Kasi ang nakikita nga namin, building network is hindi madali, pero malinaw na mangyayari. Tama. Basta determinado lang talaga. Kasi sabi ko lang kay Beth, supportan mo lang ako. Pero kung hindi na talaga kaya ko, balikan na lang sa employment para may pang-araw-araw. Pero walang bibitaw sa atin, ako yung magtutuloy. Pero ma'am, never. Sabi ko sa kanya, kung pababalikin mo ko sa employment, hindi na lang. Magbabahay-bahay na lang ako. Magkano kailangan nating pambiling bigas? Magkano ba kailangan nating pambiling gatas? So, nag-compute ako, ma'am. Kung gagastos ako ng mga like 400 pesos the whole day para lang makasurvive kami, edi magbebenta ako ng 2 boxes every day. Edi may tubo na akong more than 400 pesos. So, ngayon, sabi ko, hindi ko na siya sinasama sa mga direct selling ko. Nagka-house to house ako mag-isa. Nagbabahay-bahay ako sa mga street kung saan-saan ako, tapos hanggang sa nakakuha ako ng mga regular client ko. Tapos, nag-order na lang sa akin yon. So, yung effort ko para magbahay-bahay, para magkaroon ng income from the direct selling, kinikita ko na yun. Ibig sabihin, hindi ko na kailangan pa na pumasok sa employment para lamang doon sa panggalaw namin.
Kaya doon na po nagsimula lahat na, kaya pala. Kaya pala. Kaya Oo, pala. oo, oo. So, yung sinasabi na parang bumalik ka sa employment, sabi ko, no. Hindi talaga, ma'am. Kasi hindi ko nakikita na aasenso ako doon. Kasi dito sa atin kasi, sa MLM, sa First Vita Plus, meron kasing leverage. Ibig sabihin, mabuild mo lang ang Group A and Group B mo, matulungan mo silang umasenso, bonus na sa iyo package na yun automatic, meron ka na kaagad Sabi ko, payamanin ko lang nasa A, payamanin ko ang nasa B, aba, yaman din ako. Kasi group effort naman talaga. Yes. Siyempre, mahirap naman lahat sa simula pero ibibigay mo ang oras mo, ang pagod mo, puyat, di ba? And then, in the end, it will all be worth it. Di ba? So, ano yung, naranasan mo ba yun, Eliza? Natatandaan mo ba na ganun kahirap Opo. yung pinagdaanan ng mami mo at daddy mo? Opo. Context, syempre, kasi sobrang bata ko pa po nun. Pero may idea naman po ako na, yun nga po, lagi silang late, umuwi talaga, maaga, alis. And lagi akong magtatanong, saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? So, lagi lang nilang sasabihin na maghahanap po. So, ganun na. And then, naintindihan mo ba kung bakit na kinakailangan na iwanan ka nila? Nung bata po, syempre bata, so hindi ko naiintindihan. Pero alam ko na ginagawa nila yung First Vita Plus. Hanggang sa unti-unti na po na when I was growing up, doon ko na talaga mas naiintindihan ng malalim na lahat pala ng meron kami because of First Vita Plus. So ito naman yung result. Oo. Opo. O kasi minsan, yung mga bata, hindi na naiintindihan kung bakit kinakailangan na iwanan natin sila, magsakripisyo para sa kanila. Kasi binubuo natin yung future, yung magandang future nila. So, hindi mo ba sinabi sa sarili mo na ayokong gawin si First Vita Plus kasi yun nga, ang parents ko palaging wala, palaging nagtatrabaho, palaging maraming kinakailangan gawin. Actually, hindi po. Actually, gusto ko yung ginagawa din nila na laging gumagala, na kung saan-saan pumupunta, Luzon, Visayas, Mindanao. Minsan po, sinasama kasi kami nila para magkaroon ng events doon, ng mga speaking engagements. So, nai-enjoy ko po talaga yun. Kaya nung ako yung nag-decide na after graduation, talagang hindi na po ako nag-isip pa na mag-corporate kasi ayoko nang nasa cubicle. Kasi gusto mo nga ng freedom. Apo. And that's what we are offering also in First Vita Plus, diba? You financial freedom, time freedom, health freedom. Kung merong nanonood na gusto rin nilang gawin ng First Vita Plus, ano yung pwede nyong maging advice sa kanila? What is your biggest why? Why you're doing First Vita Plus? Eliza. So, for me po, dahil medyo bata pa naman yung edad ko, talagang for myself. So, for the future, preparation po to lahat for my future. Dahil gusto ko na ako yung magbigay, syempre, ng magandang buhay para sa sarili ko. So, lagi naman sabi ng parents ko na wala pong ibang magpo-provide sa atin, kundi sarili din natin. So, I'm doing First Vita Plus para talaga sa sarili ko. Ano yung klase ng buhay na gusto kong ibigay sa sarili ko? Alam ko na I can achieve yun with First Vita Plus. Okay, and Beth? Okay, of course, sa First Vita Plus kasi, abot kami ang mga pangarap. Hindi mo kailangan iwan o lumayo sa pamilya para makakuha ng mga pangarap sa buhay. So, ibig sabihin, para sa akin, no, yung malalim na dahilan kung bakit talagang sineryoso namin at nagtiyaga at nag-sacrifice is para sa family. At the same time, nakita ko ngayon na nabigyan ko na ng magandang buhay ang aking pamilya, ang aming pamilya. Ang pinakamasarap din dito is yung makatulong ka sa napakaraming tao. Sabi nga nila, if you want greatness, then serve to many. Para, alam mo, marating mo yung greatness na hinahangad mo sa buhay. Actually, ang fulfillment dito is hindi lamang yung pansarili, pang iilang tao, kundi yung makahalubili mo kahit sino sa labas na akala mo hindi ka makakatulong pero maging angel ka sa buhay nila. And then, money, of course. Ako, tatlong bagay kasi yung principle ko sa buhay ko to eh. Unang-una, kaya ako ginawa ang First Vita Plus ng tuloy-tuloy. Wala nang turning back. Kumbaga, sinugalan ko na to ng todo. Unang-una kasi gusto kong bigyan ng magandang buhay yung pamilya ko. At nangyari naman yun kasi sobra-sobra pa nga sa nakikita ko na gusto ko dati na simple lang, pero sa First Vita Plus pala hindi pwedeng simple lang kasi pwedeng mangarap ng walang limit, lalo na sa First Vita Plus, kayang ibigay talaga. Pangalawa, syempre,
kung naibigay ko sa pamilya ko yung para sa kanila, gusto ko rin ibigay yung para sa akin. Sabi ko nga, isang beses lang ako mabubuhay sa mundo na to, ba't hindi ko i-regalo yung deserving ko namang bilhin. Kaya nga kami ni Beth, pag bumibili ko ng bagay, let's say motor, kotse, or reels, hindi namin pinagtatalunan yun kasi reward namin yun eh. At yun naman ang Yes. natutunan ko sa negosyo kasi. Reward Kaya yourself. ka nga nagsipag eh, nagtiyaga. Isang beses ka lang dadaan sa mundo na to, walang second chance. Kaya kung kaya mo, gawin mo na. Then of course, yung pangatlo, pinaka-importante sa akin dahil lahat naman tayo, kung mabubuhay tayo at tatagal sa mundo na to, lahat tayo tatanda. Ayoko talagang tumandang mahirap. Nakita ko kasi yung buhay ng magulang kong tumandang mahirap. Parang pambili lang ng pagkain, pambili lang ng gamot, sariling bahay, makikitira pa. Ayoko nun. So sa First Vita Plus, nagawa ko lahat yun. At sigurado ako, kung nagawa ko marami, lahat sila kaya naman, basta talagang determinado lang. Okay. So, maraming salamat ha, kasi yung journey nyo sa First Vita Plus ay parte ako Yes, ma'am. ng journey na yon. And 20 years of doing First Vita Plus, syempre, para sa akin, one of my trophies yon na merong nagsimula na mahirap, pero dahil sa First Vita Plus, nabago ang buhay. At yun nga, isa yon sa mga masasabi ko na bakit pinapagpatuloy kong gumising sa bawat umaga. Kasi alam ko na merong buhay na mababago dahil sa First Vita Plus. At kayo ay isa sa mga totoong kwento na meron ng First Vita Plus. So, thank you so much for sharing with us, for sharing with everyone kung ano yung naging journey nyo sa First Vita Plus. And siguro ito yung patotoo na katunayan na sa First Vita Plus, you can give your family whatever life you've dreamed for them without sacrificing time away from them. Sa simula, oo, syempre mahirap, mawawalay ka ng pansandalian. Pero, you know, at the end of the day, ito yung pwedeng ibigay sa'yo na buhay. Correct. So, thank you. Thank you for Thank you, opening ma'am. up your Thank your you. life to a lot of people and for inspiring, I'm sure, a lot of people today. Maraming salamat. Thank Thank you. you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am Doy. Thank you.